Isang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at all over the world, guys. Ito na naman tayo, guys, patungkol sa Kim Pao ganap na kung saan po ay bago natin umpisahan ang ating kwento, introduce ko muna po sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok, intro. Okay, alright. Update tayo tungkol sa Kim Pao. Ang dami nating ngayon sa ngayon, guys. Mga nalalaman-laman natin patungkol sa Kim Pao today. Ngayon dito sa ating legit na sources, guys. Sobrang sipag pala ni Kim Chiu halos. Sabi nga ng mga ibang tao kay Paolo Avellino na sana hindi na mabitawan ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil maswerte siya dito na sa kanya na ang lahat gaya ng mga may kaya si Kim Chiu, mayaman siya, may trabaho na marangan, mabait pa, tigit sa lahat po guys is mas na-appreciate kasi yung tao yung tinatawag na family-oriented siya. Yun kasi dito guys, pag ikaw kasi ay isa sa mga artista na you are a counterpart sa mga family-oriented, mas lamang kasi yun kesa yung mga mayaman ka at pabait ka. Pag yung sa akin sa sarili kong opinion pag ikaw ay family-oriented, ang laki ng level mo dun. Kumbaga is, ang taas ng tingin nila sa'yo. Kagaya ni Kim Chiu guys. Family-oriented pa siya at yung masipag pa siya sa kanyang negosyo. May sarili kasing negosyo si Kimi. Yun ay yung bunny bag ba? Yung bag ba? Kasi mahilig kasi si Kimi sa mga bags. At higit sa lahat po ay sarili niyang negosyo yun guys. Wala po siyang partnership dun kundi siya lang po. Siya mismo sarili niya. Kaya tignan niyo naman yung kasipagan ni Kim Chiu sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng trabaho, bumibisita yan dun sa kanyang business. At hindi naman niya pineflex palagi siya dun. Pero alam na mga staff niya na dun siya nagtatambay pagkatapos ng kanyang work. At kapag gusto naman niya mapag-isa, ay pumupunta lang yan sa kanyang apartment na kung saan po ay bihira lang sa nagbibisita dun. At pag may mga bisita naman siya dun, ay yung mga close friend lang niya. Pero hindi palagi, kundi bihira lang. Ayon pa nga dito sa ating mga nasagap na balita guys, ay parang may confrontation nata na nangyayari kasi si Paolo Avellino kasi parang hindi naman sa pagtatampo ata, pero may nabalitaan kasi tayo guys. Pwede naman nila itong confirm kung totoo ito guys at kung hindi naman totoo, pwede naman sila magsalita kasi base lamang ito sa mga nasagap natin na balita na kung saan po ay may mga legit na sources po tayo. Ayon po dito guys sa mga narinig natin kasi diba halos binuking na kasi ni Ogie Diaz yung patungkol sa yung kinukulit pa rin ni Sian din si Kim Chiu, and at the same time ay talagang proud si Ogie Diaz na nagbahagi sa mga ito dahil para sa ganun ay makita natin kung ano yung magiging reaction ni Paolo Avellino sa lahat ng bagay. Yun siguro yung point dito para sa akin alam nyo guys, noong binalita ni Ogie Diaz yung kinukulit pa siya ni Sian Lim, ay hinihintay talaga ng mga netizen kung ano yung magiging reaction ni Paolo Avellino. Pero yung hindi lang kasi kumbaga ba, hindi lang kasi pwede itanong ng diretsahan yung mga ganun na sequel kasi nga it's too privacy naman. Pero pag i-open siguro ni Paolo Avellino yung kanyang emotion or yung kanyang pakiramdam, ay doon natin makikita kung ano
yung totoong nararamdaman niya kay Kimi. Aside from that, guys, may interview nga si Paolo, hindi kay Ogie Diaz, may interview si Paolo na ano na yung kanilang status ni Kimi sa buhay. Yun pa yung interview niya before yan, guys, pero nagkaroon ata ng konting padulas. Ibig sabihin, no, parang nadulas ata si Paolo na they will get to know each other. Ganun yung interview. So, ibig sabihin nun, guys, may namamagitan na sa kanila at matagal na. Kasi nga, pansin na mga netizen din to, lahat naman tayo nakakapansin. Kapag nasaan si Kim Chiu, nandun din po si Paolo Avellino, di ba? Agree kayo po dyan kasi halos lahat naman po nakikita natin sa SOCMED, sa mga Twitter, Instagram, at sa mga social media nila, guys. Kaya dito natin matitimpla ba? Kumbaga sa kape. Timplang-timpla na natin kung ano yung hugis nilang dalawa. Kung ano yung sitwasyon nilang dalawa. Diba? Sa mga disagree dyan, guys, pwede nyo i-comment sa mga okay naman dyan. Pwede naman kayo mag-comment. Ito lamang po ay nasagap natin na balita sa mga legit na sources natin. Di naman to pangbabara sa kanila kundi nag-a-update lang po tayo. Kadalasan nga po sinasabi ng mga iba na yung nag-out of town nata si Kimi tapos parang nakaroon ng ambush interview sa kanila. Kay Kimi lang to yung ambush interview. Ito kasi si Kimi kasi hindi mo siya matansya kung ano yung talagang gusto niyang sasabihin Kasi joker siya, malambing siya at seryoso paminsan-minsan. Kaya hindi mo so patakalain kung nasaan doon yung katotohanan. Yan kasi yung pansin kay Kimi kasi jolog si Kimi. Alam niyang sayawin lahat yung mga interview sa kanya. At palibhasa naman itong si Paolo Avellino naman, ay kitang-kita man naman dito yung kaseryosohan niya kung paano siya sumagot sa lahat ng bagay. Kaya paminsan-minsan niya po. Pansin ninyo sa mga interview nila na halos si Paolo Avellino yung nagkakaroon ng baga is nadudulas palagi. Marami dito, guys, ang nagsasabi na bagay sila kasi dun pa lang sa interview ni Kimi before, that was before, guys, yung hindi na daw niya bibitawan kung sino daw yung maghahawak sa kanyang kamay. So, ibig sabihin, yun na yung tinatawag natin na future sa kanilang dalawa. May future sa kanilang dalawa ba? Kasi pag yung salitang ganun, mabigat yun kumparay. Mabigat yun dahil kitang-kita naman natin yung paghawak ni Paolo Avellino sa kanya na sobrang likpit at wala nang ibang maghahawak ng ganun kundi si Paolo lang kay Kim Chiu. Kasi nga po, binitawan na siya si Nick. Ang daming haka-hakang lumalabas sa ngayon, guys, ng mga ayuda natin na sobrang publicity na daw yung ginagawa ng dalawa. Pero totoo naman yun kung isipin natin. Kasi kitang-kita naman natin ang pruweba sa kanila na kung saan ay halos sobrang kilig ng mga netizen at saka mga fans nila pag makikitang sweet ang dalawa. At hindi lamang yan, guys, halos ang ganda-ganda ng mood natin ng mga netizen sa kamadlang Pilipino pag ganun po yung nakikita natin sa kanilang dalawa. Bihira lang po sa kanila yung kumbaga is yung medyo malayuan na interview ba. Bihira lang po sa kanila kasi halos lahat kasi ng mga interview nila mga to ay talagang ambush interview, yung biglahan ba. Kaya marami mga netizen po ang nagsasabi na mas maganda yung ambush interview kasi nadudulas sila daw. Kaya tuwang-tuwa yung mga netizen sa kanila, guys, dahil alam na nila kung paano na nila interviewin ang Kim Pao. Pero ayon sa mga hindi mahilig sa Kim Pao, sinasabi nila palagi dun nung nag-iisa si Kimi dun sa Davao na hinahanap nila si Paolo Avellino. Ang alam mo ba naman yung sabi dito, guys, ay nagkiwasan daw yung dalawa dahil may tampuhan daw. Kahit naman wala. Dito natin makikita yung may mga fans talaga na
Ang gusto is yung paguluhin ng tambalan ba. May mga fans din talaga na mahal nila ang Kim Pao. At todo protekta sila sa Kim Pao. Pero which is, para sa akin guys ang gulo talaga yung mga nagsasabi na may tampuhan ang Kim Pao kahit wala na sa Davao si Kimi dahil si Paolo Avellino that time ay may shooting siya at may endorsement. Sa tayon pagkatapos ng kanyang trabaho ay pumunta dun sa Davao para tignan si Kimi at yun niya. Sinusundo niya si Kimi palagi yun si Paolo Avellino dahil ayaw nga daw niya na matita si Kimi na siya lang yung naglalakad o siya lang yung nandun. Siyempre alam naman natin kung gaano ka-gentleman si Paolo Avellino pagdating kay Kimi at kung gaano siya pinapakita niya dito kung gaano siya makipagtrabaho or kung anong klaseng tao meron si Paolo Avellino pagdating kay Kimi. Dahil halos lahat naman po ng mga tambalang guys is talaga pagbabaeng pinag-uusapan is talagang protektado yan ng mga lalaki nilang ka-love team, diba? Tingnan mo nga sila, si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ng protektado ni Daniel si Catherine dahil ayaw niya na may humarang or may bumabakot kay Catherine. At ganon din po si Paolo Avellino guys. Ayaw niyang may bumabakot kay Kimi kaya halos binabakuran niya na po si Kimi. Ang sabi nga ng mga netizen guys lahat daw nung naging karelasyon ni Paolo is hindi public. Pero pagdating daw kay Kim Chiu is napaka-public niya. Diyan mo makikita talaga na mahal ni Paolo Avellino si Kimi kasi pinapakita niya na sa publiko kung ano yung kinatawag na partnership at kung ano yung kinatawag na ano meron sila. Yun yung nakikita natin dito na talagang inaabangan ng mga fans na halos lahat ng mga fans dito ay nakikilig at kinikilig sila tuwing nakikita ang Kim Pao palagi. Sa mga action pa lang nila guys is tuwang-tuwa tayo. Sa mga joke pa lang ni Kimi sa showtime is halos inaabangan natin kung ano yung kumbaga is ano yung ayuda ni Kimi sa atin dito. Kaya kitang-kita natin dito guys na proud si Kimi pagdating kay Paolo Avellino at higit sa lahat ay halos nakikitaan naman natin na si Paolo Avellino ay sobrang saya. Masaya si Paolo Avellino guys pagdating kay Kim Chiu dahil alam niya na komportable siya sa kanyang sarili pagdating kay Kim Chiu at alam din niya kung saan yung leveling nilang dalawa pagdating sa show. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihan ng dalawa dahil alam natin na masaya sila sa kanyang ginagawa. Sabi pa nga ng mga ibang netizen guys yung napansin daw nila kay Kim Chiu sa ngayon is proud na proud daw siyang nagsasabi na hindi niya nababalikan yung kanyang ex. Pero noon to guys noon to hindi man lang niya mabanggit yung ganon na tema, yung ganon na salita kasi nga po para nandun pa rin yung pagdududa at wala pa siyang nahanap na Mr. Right niya. Pero sa ngayon na halos pansin na mga netizen ito guys, halos lahat tayo nakakapansin na ang paray ni Kim Chiu na magsabi na hindi niya nababalikan yung kanyang ex. At higit sa lahat ay aminado naman siya na yung pagiging pakatotoo niya sa kanyang sarili ay tamang-tama lang para sa kanya. Ito guys napakatotoo na kasi si Kim Chiu sa kanyang sarili. Matagal na niyang sinasabi na yung pagiging magpakatotoo sa sarili ay iyan po yung rason kung bakit siya ay nakakapag-move on. At sinasabi niya din dito na matagal na siyang nakapag-move on. Ito lang kasi sisiyan din kung iisipin natin, hindi kasi ito makapag-move on ka gawa ng pagdating sa kanyang mga shooting ay pagdating sa kanyang mga pelikula is puro monoblock yung nandun. Hindi tao kundi puro monoblock. Kaya hindi pa siya nakakapag-move on pagdating kay Kim Chiu dahil nga dyan sa mga
kaganapan na nangyayari sa kanya. At tingnan nyo naman guys kung ihahambing natin yung katotohanan na si Sian Lim ay ginagawa niya lang to para sa sarili niyang purpose, ay siguro tama si Kim Chiu. Dahil kung yung purpose mo naman na makipag-usap at makipagbalikan ay sa sarili mo lang purpose para makabenta ka ng movie mo or makabenta ka ng ticket, ay unfair naman yun kasi walang involved na love dun. Pero yung sabihin mo makipag-ayos ka at nagsisisi ka sa mga nagawa mo, ay yan po yung tinatawag natin na tama lang. Kasi may involved na pagmamahal dun. Kaya tansahin po natin kung ano yung talagang intention ni Sian Lim kay Kim Chiu, dahil marami dito ang nagsasabi na dahil lang daw sa project at dahil lang daw sa earnings sa ticket. Siyempre masakit naman yung guys kung gagamitin ka ulit ng taong gumamit sa iyo at nagmumukha ka ng tanga sa publiko, di ba? Yun po yung iniiwasan ni Kim Chiu, na sabihin sa kanya na siya po ay ginagamit ulit ni Sian Lim para sa kanyang sariling interes at walang halong involved na pagmamahal dyan. Halos alam naman din natin na sa kabila ng lahat ng kanilang mga ginagамpanang role, ay talagang taus-puso naman ni Kim Chiu na tinatanggap lahat yun. Wag lang yung saktan siya ng sobrang sakit. Kasi nga po, kita naman natin kung gaano nasaktan si Kim Chiu sa lahat ng bagay at nakita din natin kung ano yung magiging reflection kay Sian Lim yung ganon. Pero to think guys na si Sian Lim hindi pa siya ready sa lahat. Samantala tong si Paolo Avellino, ang mga parents si Paolo Avellino, ay kitang-kita mo kung gaano nila kamahal si Kim Chiu sa kanilang pamilya. Yung very approachable sila at yung very comfortable si Kim Chiu sa pamilya ni Paolo Avellino dahil alam nila natanggap sila ni Kim Chiu at tanggap din siya ni Kim Chiu. Even though mga sinasabi ng iba na may anak na si Paolo Avellino, even though hindi naman yun yung measurement sa pagmamahal kung tamkap mo yung isang tao, kasi hindi naman nagsisinungaling si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Halos lahat naman yan guys is nakikita natin at sinasabi din ni Paolo Avellino na may anak siya sa unang babae na kung saan po ay si LG Reyes. Kaya legal yung pagsabi ni Paolo Avellino dahil nung pumasok naman si Paolo Avellino kay Kim Chiu ay dating bloom na yan na balita at hindi yan tinago ng mga sokmed kundi lantad yan na balita sa kanila. Kaya pag yung binabalikan nga nila natin yung mga issues patungkol sa kanila guys is yung mga naninira sa Kim Pao sa ngayon is yung mga boto kay Sian Lim. Yun yung pansin natin at saka yung management din nila dati guys kasi nga po diba magkaiba sila ng management to parang kinakalob may collaboration na nangyayari ulit kung depende naman yan daw kay Kim Chiu kung gusto niya makipag-collaboration ulit kay Sian Lim. Parang iyan kasi naririnig namin sa issues guys na may nangyayaring collaboration sa kanila. Siyempre, ikaw yung tao na nakikinig sa mga issues about sa tambalan is parang ayaw mo talaga ng collaboration Ako guys bilang isang fans nila, ayaw ko na magkaroon ng collaboration ng Kim Chiu at saka si Paolo Kim Chiu at saka si Sian Lim sa ngayon kasi hindi pa masyadong heal si Kim Chiu Okay lang sana kung yung purpose si Sian Lim is yung malinis ba. Okay lang sana kung yung kasing linis ng tubig at walang halong ibang purposes. Pero yung purpose naman niya is para lang sa sarili niyang interest. Aba, hindi naman siguro tama kung sakaling naman yung mangyayari. Kasi nga po,
unfair yun para kay Kim Chu at alam naman din natin kung ano yung pinagdaanan ni Kim Chu simula nung nag-break at sila, di ba? Kaya ang sabi nga ng mga iba dito guys na masarap sa pakiramdam kapag wala kang kagalit. Masarap din sa pakiramdam pag okay ng lahat. Pero mas masarap sa pakiramdam kung yung settlement na yan is yung talagang galing sa looban, hindi galing sa ilong. Kaya ano man yung mga comment niyo dito guys, paki-comment lang kasi alam kong nagbibigay din kayo ng katotohanan comment sa lahat ng bagay at hanggang dito na lang po yung ating updates at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.